So, good day everyone. So, let's proceed naman dito sa aming simulation performance task of piso shift register and dalawang model namin ng pipo shift register. Okay. So, explain lang or pakita lang namin yung sa piso shift register. So, parallel input siya with single output. So, ito yung aming single output, which is our serial output. Then, this is our parallel input. So, meron tayong modes dito, which is load kapag 1, tapos shift kapag 0. So, try natin mag-load ng data. So, as you can see, meron na tayo naka predetermined na data. So, 0101. So, try natin ibahin. Try natin 1100. Shift natin yung data, tapos off lang natin. So, ayan lang. Medyo kailangan mo lang bilisan dito sa pangatlong input natin dito sa input D3 para kung ano yung exact data na input mo dito is yun din. So, try natin dito. Ito, naka-off lang tong input D3 natin. So, load natin yung data. Then, try natin yung shift. Then, meron siyang function ng pagka-serial na single output and single input, single output. So, yun yung parang nagiging function ni input D3. Then, try natin mag-load ulit ng data. Then, try ulit natin yung clear. Okay, load natin ulit yung data. So, 1. Oops, naka-clear kasi. So, yan. Input natin yung data. Then, try natin yung clear. Yan. So, yun lang yun sa piso shift register. Kung saan may parallel or multiple inputs with a singular output. So, kaya pa ito mas maayos para medyo may control pa dito sa ating input D3. So, next naman is parallel input with a parallel output. So, multiple inputs with multiple outputs. Yun lang yung function ni pipo shift register. So, for example, try natin mag-input ng data. Huwag muna natin siya i-shift. Clear muna natin. And yan. Clear natin. And ito yung nagiging input ng ating data with ito yung nagiging output nating data dito sa baba. So, try naman natin i-shift. Tapos, off natin. So, nag-shift yung data natin. Then, nagsa-store din siya ng data. So, try natin ulit mag-load. Try natin din mag-load nito. Ayun, makita dito, nag-load yung ating data dito. So, to purpose nito is for pag-store ng ating data. Then, we have another pipo shift register. May iba naman yung construction na usan. Dito, is niloload niya lang talaga yung data. So, try natin 11110. Try natin i-load. So, ito na yung data na na-load natin at ito yung mga multiple outputs natin. Try natin i-clear. Then, yan. Clear natin ulit. Load. So, yan. So, ilang yun sa pipo shift register na kung saan maraming inputs, tapos marami din yung outputs, in our case, 4 bits, and as well as multiple inputs na piso shift register. Tapos yan. Shift lang natin, then clear. So, yun naman po sa aming performance task with regard sa piso and pipo shift register. And muli po, maraming po salamat po sir sa pakikinig.